Doon sa tanong mo, sinusubukan ba ng Diyos ang tao? Oo, dumadaan pagsubok para patatagin siya. Alam mo yung pagsubok, pagpapatatag yun. Hindi yun para ikaw ay pasamain. Pagsubok ay pagpapatatag ng pananampalataya mo, kaya dadaan ka sa pagsubok. 2:10 ng Apokalipsis. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit nang tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Yung pagsubok, doon nakikita yung katapatan. Doon napapatunayang tapat ka para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tandaan mo kapatid, yung pagsubok, doon ka napapatunayang tapat. At pag napatunayang tapat ka, magkakabuhay ka na walang hanggan. Ganito yon. Halimbawa, may utos ang Diyos, huwag kang magnanakaw. No? Halimbawa, ikaw, hindi ka nagnanakaw. Pero hindi ka siguradong hindi ka na magnanakaw. Kasi, baka kaya lang hindi ka nagnanakaw kasi wala kang mananakaw, wala kang chance, at hindi ka nangangailangan, kaya hindi ka nagnanakaw. Kaya ka lang napapatunayang hindi magnanakaw, sa gitna ng kagipitan at sa isang pagkakataong pwede kang magnakaw, kung tapat ka sa Diyos, meron ka ng mananakaw, walang makakakita, hindi ka pa rin nagnakaw, ikaw ang aprobadong hindi magnanakaw. Nasubo ka roon sa punto na yon. Halimbawa, pangit ka, yung asawa mo nililigawan ng iba. Para mapatunayan mo na yung asawa mo nililigawan ng iba, na itapat sa'yo, lalong magaling kung liligawan ng iba yun. Mapapatunayan mo na kahit pangit ka, mahal ka ng asawa mo. Pag hindi siya pumatol sa iba, talagang mahal ka ng asawa mo. Yun ang ibig sabihin. Ang pagsubo kasi, parang kasinonimo yan nung test sa eskwela. Kaya binibigyan ng test ng teacher ang mga estudyante para malaman niya kung natutunan ba yung itinuro niya. At pagka nakapasa ka sa test, bibigyan ka ng gantimpala. Magiging honor ka, o kaya magiging valedictorian ka. Yung test, dalawa ang nangyayaring resulta ron. May bumabagsak dahil hindi nakahanda, hindi nag-aral. Pero yung test, ang isang parte nun, panggagantimpala yun. Ganun lang pagsubok ng Diyos sa tao para mabigyan siya ng Diyos ng gantimpala. Ang gusto ng Diyos, kaya ka sinusubok na ayaw kanyang gumawa ng masama, para maaprubahan ka na makakarating ka sa langit. Kasi kailangan yan dadalhin sa langit subok na yan Kailangan yung dadalhin sa langit, subok ng hindi rebelde. Kailangan subok ka na, kaya wala ka nang gagawing masama pag nasa langit ka dahil nasubok ka na bago ka dalhin ng Diyos doon. Yun ang dahil kaya sinusubukan ng Diyos ang tao. Sabi mo, bakit kailangan naman subukan pa ng Diyos ang tao? Nakikita naman niya yung magiging desisyon mo. Hindi. Ikaw ang magdidesisyon, kapatid. Pinapamili ka ng Diyos. Ang desisyon nasa iyo, 30:19 ng Deuteronomio. Pakinggan mo. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Dalawang bagay nasa harap mo, kapatid. Nasa harap natin. Nilagay ko ikaw sa harap mo, sabi ng Diyos, ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa.
Pero kung mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapalungi, tinuruan pa rin niya tayo. Bagaman meron tayong kalayaang mamili, sabi niya pa rin, piliin mo buhay para mabuhay ka. It is an expression of God's love and compassion to us na bagaman meron kang kalayaang mamili, pinamibili ka nung mas mabuti para sa'yo. Tinuturuan ka pa rin kung ano pipiliin mo. Yun nga nitong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man, at dili nga magwiwika ang Diyos koong dakila, totoong magpapabaya, matuwid ka, matmalisya, ay araw mo palibhasa. Ayun. Yan ang sinasabi sa Pasyong Katoliko Gayon nga ni ka ang araw, habang ikay nabubuhay, kusa kang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Hindi magwiwi ka ang Diyos poong dakila, matuwid ka matmalis siya, araw mo palibhasa. Binigyan tayo ng dalawang choices. Meron tayong free will. Alam mo naman kung ba't tayo binigyan ng free will? Para ma-enjoy natin ang buhay. Kasi kung wala tayong free will, para lang halimbawa mag-aasawa ka, may babae maputi, may babae maputi. Meron babae maitim, sexy naman. Meron babae sexy, mabaho naman ang hininga. Meron babae, pangit ang mukha, maganda naman ang katawan. Ang ganda ng legs. Pwede kang mamili. Nai-enjoy mo ngayon yung buhay mo dahil binigyan ka ng karapatang mamili ng Diyos sa pagkain, sa mapapangasawa, sa kulay ng damit, kung sa anong mga bagay na ginagawa natin samantalang tayo nasa lupa. Pero ang punto ng Diyos ay, kaya ka binibigyan ng kalayaan, gusto kasi ng Diyos na paglingkuran mo siya sa kalayaan mo. Bawa ang magulang mo, no? Kumita ka, pinag-aral ka ng magulang mo. Hindi ka naman hinihingan ng magulang mo na, hoy, aking sweldo mo ha. Hindi naman hinihingi. Yung magulang mo yung mabait sa'yo. Pinag-aral ka, binigay lahat ng kailangan mo. Nung sumweldo ka na ng unang sweldo, alala mo yung tatay mo, nanay mo nagpaaral sa'yo. Ayun. Kaya lang, ang mga tao, yung ating free will, ginagamit nila sa mali. Imbis na ipagkusa nila yung free will ng pagsunod sa Diyos, ginagawa nila ito, sinasamantala nila yung free will para lumabag sa Diyos, gumawa ng mga bagay na hindi kaibig-ibig sa Diyos, mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga may maiimpyerno. Sana naintindihan mo, kapatid. Ngayon, ang pinagtataka kong alam po, kung bakit kinakailangang subukan ng Diyos ang tao, kung alam naman niya ang magiging desisyon ng tao. Yun nga po, sinabi nyo, kaya nga lang naman nagbibigay ng pagsubok sa eskwelahan dahil kasi hindi niya alam. Ay, yun nga po, alam niya nga po nandun po yung premises na alam niya yung magiging desisyon ng tao. Pero, yun nga po, sinabi nyo dati na hindi naman niya pinapakailaman yun kung ano magiging desisyon. Pero nandun po yung salitang alam niya kung ano magiging desisyon. Ba't kinakailangan pang subukan? Ano pa yung kahalagahan ng pagsubok kung alam naman niya kung ano magiging desisyon? Kapatid, kagaya ng sinabi ko sa school, yung teacher, nagbibigay ng test yun. Diba? Pero may alam ang teacher na may makakapasa. Alam niya kasi yung mga estudyante niya ba't nagbibigay pa siya ng test?
para maaprubahan at malaman ng lahat na itong estudyante ito talagang dapat ipasa. Di ba ganon, kapatid? Kailangan malaman ng lahat na ito'y dapat makapasa dahil alam ng teacher may makakapasa eh. Ako man, alam ko may makakapasa eh. Alam mo kung bakit. Kasi nag-aaral ako sa high school, ako gumagawa ng test eh. Sigurado ko lang makakapasa yung si Sisbet eh. Dahil alam niya yung test eh. Oh? Ganon yun, kapatid. Alam na ng teacher may makakapasa. Pero, ang pagbibigay ng test, hindi para ibagsak ang kahit na sino. Gusto niya lahat makapasa kung pwede eh. Kaya lang, merong hindi nakakapasa dahil hindi naghahanda, hindi nag-aaral. Ganon ang pagbibigay ng test. Ganon din ang Diyos, kapatid. Alam ng Diyos na may makakapasa. Alam ng Diyos na may mga taong matuwid. Pero, kaya siya nagbibigay ng pagsubok para mapatunayan, hindi lang sa tao na yon, kundi pati kay Satanas, pati sa mga kaaway ng Diyos, o tinan mo itong aking lingkod na si Job. O, kahit na ginawan mo na siya ng hindi maganda, tapat pa rin sa akin. Then nasubok na ipagmamalaki ngayon ng Diyos si Job kay Satanas. Sabi ng Diyos kay Satanas, ang lingkod ko si Job, walang kapareho yan sa ibabaw ng lupa, tapat yan sa akin. Nung tutulan siya ni Satanas, pinasubok sa kanya ng Diyos si Job eh. Kita na talagang aprobado si Job. Alam mo, bahagi ng karunungan ng Diyos yun para tayo pandayin, para tayo ay pabutihin yung pagsubok. Para lang ganito, kapatid, yung nag-aaral nung araw nagtangka akong mag-aral ng judo eh. No? Ang unang-una palang step, yung daliri mo, ipapaganon ka ng ipapaganon sa buhangin. Sabi ko, ba't ganon? Para raw tumigas yung daliri mo. Susunod naman daw doon bato. Ibig sabihin, yung bato naman ang gaganunin ko ng mga daliri ko. Sabi ko, wag na, ayoko na mag-aaral yan. Kayo na lang. Kasi baka magkasugat-sugat yung daliri ko dyan. Hindi naman yun ang talagang karera ko sa buhay. Yung pala, yung mga ganon, para patibayin ng tao. Pinatitibay pati laman mo, pinatitibay pa muscle mo, pinatitibay para pati yung buto mo. Dumadaan sila sa mga pagsubok. Doon sa alinmang mga bagay na gusto nating ma-master sa buhay, dumadaan tayo sa pagsubok. Ang Diyos, sinusubok niya ang tao para makita niya, pakita niya sa tao, pakita niya sa iba, pakita niya kay Satanas, na itong kanyang lingkod ay kahit dumaan sa pagsubok, talagang tapat sa kanya ito. Hindi siya hihiwalay. Kaya pumapayag pati siya na manukso si Satanas kasi pagka nasubok yung tao na tinutukso ni Satanas, layon, 1:12 ng Santiago, kapatid na Luz. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ayan, pagka nasubok ka pala, tatanggap ka ng buhay, ng putong, ng reward, the crown of life, ang sabi ng banal na kasulatan. Sa mga umiibig sa Kanya, yung palang pagsubok, nagpapatunay talaga kung minamahal mo talaga ang Diyos. Ayon. Kasi nga meron tayong free will, pwede tayong lumabag, pwede tayong sumunod. Dahil dun sa free will na yun, nakakailangan ng Diyos na tayo mapatunayan kung talagang susunod tayo sa Kanya, kahit tayo gipit, kahit na tayo nag-iisa, kahit na tayo walang pera, kung susunod talaga tayo sa Kanya, napapatunayan ng Diyos yun. Alam niya ang pwedeng mangyari. Pwede kang magnakaw, pwede kang hindi magnakaw. Pero ibinibigay niya sa iyo ang desisyon, kaya Kanya sinusubok. Na ang desisyon mo ba ay ikaw ba magnanakaw kung pagkahirap na hirap ka na? O ang desisyon mo kahit mamatay ka sa gutom hindi ka magnanakaw? Malalaman ng Diyos ngayon yun. Kasi ang akala ng iba, alam naman ng Diyos ang desisyon bakit sinusubok niya pa? Hindi.
ibinibigay niya sa'yo ang desisyon. Hindi niya gustong siya ang magdesisyon para sa'yo. Ibinibigay niya sa'yo ang pagdidesisyon para sa iyong buhay.